Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kaban Aris. This reading is for you. Tingnan natin na iyong February 2026. Maraming salamat muna kay Sir Ronald Balbuena, WZ as a zebra, 7 letter T, Ronald Balbuena, napubulol ako, Ronald Balbuena, WZ, 7, letter T. Sir, maraming salamat po sa iyong thanks donation. Syempre sa aking mga new subscriber, cross-watcher, as mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, Aries, kunin mo lang ang sayo at itapon na ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao ha. Lagi nyo tatandaan niya, kayo pa rin na makakapagpabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas dito. Hindi po yun negative. It's a warning para magkaroon kayo ng idea kung ano mga need to aware or mga kailangan maingatan or change of decision. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang ang gusto mong marinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Mag-ingat kayo, no? When it comes to a legs, pwede handi yung pangawit ng inyong legs, maipit, madapa, masugatan, mamulikat, pagkagot, pagod, kung ano man yan. No, ikaw or someone into your life, o kaya issue iba sa inyo is you starting to stepping up to a new experience into your life. Maaari may mga itatry ka na mga bagong simula na gagawin sa buhay mo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, pwedeng sa trabaho, sa relationship, sa pagbabago or shifting ng buhay mo, kung ano man yan. Meron tayong April, ano, rin ha dito, also dito sa pagbabago rin kasi to, no? Yan. Maari din na hando yung point na may kakilala ka na April ang kanyang kaarawan. O kaya naman is may mga vacation like na pupuntahan, malayo man o malapit yan na may sakura, no? Mga cherry blossom. Or also is a 4 minutes, 4 hours, 4 days, 4 weeks, or 4 months. Also is a changes happen into your life. Kung titinan ko si April is may mga magagandang magaganap o mangyayari sa iyo kasi andito rin sa experience yung mga good experience happening. And syempre, hindi mawawala sa iyo si Bat, di ba? Take your enemies are working against you. May mga tao or may tao na hindi maganda yung pakay sa iyo, mga tao na hindi ka gusto at mga tao na mas makikilala ka pa na may magkakaroon ng hindi good intention sa iyo. Yan. Kung ano man mga luma at bago, mag-ingat ka palagi, no? A goal-oriented person. Ikaw yung tao na alam mo alam mo kung ano yung gustong mong gawin. Alam mo yung purpose. Alam mo kung ano saan ka mag-focus. Alam mo yung target mo sa buhay mo. Kumbaga, you are more on focusing to your target. Binubulls-eyes mo talaga yung mga sitwasyon na yun, no? Sa ngayon, siguro, this February, mas mag-focus ka more to your goals, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Lalo na yung mga bagong mangyayari o mga bagong mong gagawin sa buhay sa iba sa inyo. And disappointment in some appear. Magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, tulad nga dito rin kasi si enemies, ano? Magkakaroon ng hindi mga pagkakaintindihan sa iba sa inyo. Pwede come sa sarili mo, may mga sitwasyon ka na tina-target o may mga tatahakin ka na sitwasyon na maaring hindi mo maiintindihan, di ba? O kaya may mga tao ka makakasalamuha, bago o luma man yan, na magkakaroon ng mga disappointment sa mga connections mo. And then also, siguro na doon din yung points mo sa iba sa inyo, kasi sa scissor kasi, you cutting the cord of someone who's connected sa'yo na nakakapagpapabother sa'yo, na nakakapagpa-toxic sa'yo, o kaya a situation. Pwedeng gano'n sa nakikita ko sa iba sa inyo. Or may mga ikakat ka na sa buhay mo. Kung saan man yan, dealing or relationship with a man. Pwedeng ikaw ito or someone into your life, no? Pwedeng ito yung tao na to na ikakat mo or ikakat mo siya. Ay ikakat ka niya, no? Or pwede rin disappointment sa kanya. Or vice versa, ha? Pwedeng gano'n. Or maybe this person is makakatulong sa'yo to pursue something goal into your life.
pwedeng siya nakapagbigay ng lakas ng loob sa'yo or tibay ng loob, no? Pwedeng ganun. Or kung sino man itong man na ito na connected sa'yo, pwedeng siya yung tao na makikilala mo sa bagong mong gagawin this time, no? Sa yung goal this time o kay mga experiencing, baka siya yung makikilala mo or siya yung magiging kapartner mo sa mga targeting mo this time, ano? And meron ka ring older man, no? Dealing or relationship with an older man. Pwede ikaw rin ito or someone into your life na mas may edad sa iyo. Pwedeng ganun, ano? Sa iba sa inyo. Or nandun yung point na pwedeng sa kanya yung disappointment or siya rin is baka makikilala mo siya na new person into your life. Pwedeng ganun or pwede siya makakatulong sa yung mga targeting goal this time, pwedeng ganun, ano, vice versahin mo na lang. Daming tao. Daming tao. Okay, dealing or relationship with a woman with blonde, gray, or white hair. Pwedeng ikaw rin ito. Kung babae ka man, edi ikaw ito. Kung lalaki ka, ito. Kung sino man siya, sila, no? Kasi ang dami mo rin tao. Mukhang marami kang mga collaboration na to, no? Yan, magkakaroon ka ng mga collaboration, partnership, and dealing. So, pwede mga bagong tao ito, or pwede makakasama mo sa iyong goal this time, or pwede rin na ito is mga kapatid mo, or pwedeng a person who's connected sa iyo na maaaring nagkakaroon ng third party, no? Sa iba. Or kung sino man itong babae na to, pwede sa kanya yung disappointment or pwede siya yung ikakat ka niya or ikakat mo siya. Pwedeng ganon. Ipasok mo na lang, i-vice versa mo. Pwede isa ito sa mga tao na to ang may masamang pakay sa'yo or ikaw may masamang pakay. Joke. No, yun. I-ano mo na lang sa iba sa inyo. Ingat pa rin kayo kasi natin. O pwede rin tatlong ito yung may yung enemies mo. Pwedeng ganon. Kung sino man sila. Uy, period of prosperity and abundance. Baka sila yung makikilala mo. Kasi di sa goal na yun. No? Okay, meron kang gagawin this time or may ginagawa ka this time na parang meron kang minamasa na isang sitwasyon, niluluto na isang sitwasyon, o lulutuin na isang sitwasyon sa buhay mo and nandun ka nakapokus ka and it will be successful, no? Na sa point na yun. Yan, mga prosperity and abundance is coming sa'yo. Pero mag-ingat ka pa rin, ano? Kasi nandito si disappointment. Pwedeng itong mga tao na to, pwedeng itong disappointment na to is may mga tao na makapagpapadistract sa'yo pagdating sa mga goal mo this time, di ba? Baka sila magiging toxic and distraction sa mga ginagawa mo. Mag-ingat na lang din, ano? Well, alam ko naman na maingat ka. Sa iba sa'yo. Teka natin ang energy mo. Pwedeng isa dito is mga karelasyon mo. Kung sino man sila. Tingnan natin. Energy ni Aries. Doon ito na anak. Energy ni Aries. Anak ko nasa tabi ko kasi. Today. Anong energy niya? This month, February 2026, Aries. Aries. Pwedeng explain niyo po sa akin. May mga tension na hindi pa natatapos Hindi pa nare-resolbahan. Your energy. Okay, energy mo this month. Okay. Alam mo na dito ka sa sitwasyon mo na hoping hindi ka magkaroon ng sakit, dito sa sitwasyon mo. Siguro doon yung energy mo na may mga mananakit sa'yo. May mga pain ka na mararamdaman. Yun ang nakikita ko sa'yo. Pwedeng mga pananakit na mga buto-buto, kalamnan, likod, kasukasuan, baka yung paa rin, kanina diba may nakita tayong leg. Basta may mga painful situation, may mga pain ka na mararamdaman sa katawan mo. Kanya. Baka either pwede na rin yung pagod, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Yung energy mo is nandun ka sa point na kasi medyo weak, may mga sitwasyon na magti-thinking ka about something negativity, pwedeng ganun, pero i-standing strong ka pa rin doon sa sitwasyon. Parang nandun ka sa point na maninindigan ka doon. Kahit na napanghihinaan ka ng loob o kahit na nagkakaroon ka ng disappointment in life or kahit na
may mga sitwasyon na hindi nagiging maganda sa'yo is nandun ka pa rin sa sitwasyon na pipilitin mong intindihin, pipilitin mong i-analyze, or pipilitin mong i-progress yung situation mo in life. Mas magiging ano ka, ano ba yun, mas, para magtitimpi ka into your part, ganun, sa point na yun. Nandun ka sa point na may pagtitimpi ka na gagawin na situation, or itatry mong i-analyze kasi yun eh, no? Or itatry mo pa rin mas more, habaan pa yung pasensya mo this February. Yun, kung saang aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng sa trabaho, sa karelasyon, sa mga connection mo sa paligid mo, pwedeng gano'n, o sa mga nagaganap po nangyari mo. Yun ang nakikita ko sa yung energy. Magpapaka strong ka by this February sa nakikita ko dito. And also, pero handun yung ano, no, handun din yung you thinking about something, stepping up or a level up when it come to yourself by this February. Yun. Mas more ka daw magiging patient, at saka mas more ka daw magkakaroon ka daw ng mga bagong strategy when it comes to yourself by this February. Nan ko sa point na yun. Pipilitin mong magkaroon ng pagkocontrol and balancing sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Ano parating? Ano parating kay Aries, February po? Aries. Ayun o. Parating sa'yo. Okay. Pwedeng explain niyo po sa akin to. Meron kang 3-5. May nakita ko sa yung 3-5. 555. Sardines. Okay. Parating sa iyo. Gulat ka ba? Ako din nagulat eh. Gulat ako sa salita ko. Okay, parating sa iyo. Oh my God. Oh my God. Ano to? Parating sa'yo. Actually, marami kang iisipin. Ang nakikita ko nga dito sa'yo, may mga i-delay ka, no? Or either may mga i-delay, or madi-delay. Or pwede rin siya na i-change siya ng schedule, pwedeng ganon. Na goals in life. Pwedeng nandun ka sa point na yon, no? Marami din ako nakikita na iisipin mo. Kaya marami kang iisipin. May mga sitwasyon ka na magkakaroon ka ng pag-isolate sa mga bagay-bagay. Meron din ako nakikita na may mga dissatisfaction actually, no? Merong babae ako na nakikita dito sa'yo na magkakaroon ka sa kanya ng unexpected ito, no? Unexpected of disappointment. Kaya mga unexpected na may either sa iba is kalungkutan, depression, mga hindi pagkakaintindihan, pwedeng ganun, o kaya pwede rin siya is a separation, or pwede rin siya na mga intense sa pagitan nyo o sa isang sitwasyon. Pwedeng ganun. Malaki man o maliit din yon. Either may conflict kung sa aspeto ng buhay mo yan. May mga, ako siya, ang dami mong iniisip. No, may mga parating din sa'yo, hindi ko lang alam why, pero tulad ng sabi ko kanina, may mga tension na hindi pa tapos dito sa'yo. Mayroon ka rin mga bagay na sitwasyon na kinikim-kim. Hindi ko alam why, galit ka ba? Or may mga bagay ka lang na ang dami mong iniisip this time, by this February. Yun lang, kasi may, hoping hindi ka talaga magkasakit, ano? Or there is someone here na may sakit. Ako nakikita.
I hope hindi ka nawawalan ng pag-asa in some aspect of your life, ano. Pero dito sa sitwasyon mo kasi meron kang iniisip na gusto mong goal pero hindi mo alam kung itutuloy mo siya or hindi. Ang nakikita ko lang sa'yo dito is para naghihintay ka lang ng sign. Pero may tao na nagsasalita o nagbibigay ng payo sa'yo, eh, 'no, to do o i-force mo yung sitwasyon. Kumbaga kailangan mo ipaglaban yung sitwasyon kanya or kailangan kung gusto mo talaga i-force mo, eh, parang nandun sa point yung babae na they giving you a support or advice itong tao na 'to, 'no. And then also is may mga rejection ako nakikita sa ibang aspeto ng buhay mo na parating or may mga, oo, you're feeling stuck. Ang daming questioning na tatakbo sa isip mo also. Iba sa inyo mafi-feeling bored ka, ganyan. Meron akong nakikita na meron kang ano 'to, mami-miss na opportunities. Hoping medyo 'wag sana 'no, kasi sayang minsan lang naman dumating yung opportunities na yun. May mga mami-miss ka daw na opportunities dito. May namatay, 'no, may namatay pala. Kaya nakikita ko rin yung lungkot, yan. Kasi because of there's a loss. Tandaan niyo palagi maraming klase. Alam mo palagi ko nakikita sa iyo yun eh, yung loss, yung noon pa, as in, noon pa, hindi ko alam kung pagpasok nitong ano, January or December pa lang nakita ko na yun. Basta palagi, kung pala hindi mo napansin, kung yung palaging nanonood sa akin, palagi ko nababanggit yun. No? Yun ang nakikita ko dito. Pero sabi dito, you know the truth. Bakit bakit ka nasa sitwasyon mo ngayon na yan. Kaya you need to getting away. Kumbaga may mga sitwasyon ka na hindi, parang you still holding, nandun ka sa point na yun, you still holding in that situation. Kahit na you need to begin or you need to start, but you still holding kasi medyo magulo. No, ako nakikita. Para tingting sa'yo, mag-ingat ka na lang din, no? Kasi dito, mayroon ako nakikita na disloyalty person. May mga mangliling lang, pangliling lang, or liling lang, mangliling. Ano mo yun, basta may mga ganon. Ako nakikita sa'yo. May tao na, may taong galit eh. Hindi ko alam why. May mga mapag-uusapan related to territorial, ganyan. May mga ganon. Ako na nakikita dito. Someone's backstabbing, ano? May nag-backstab or something abandonment. You abandoning something or may nag-abandon na sa'yo. Vice versa. Yun na nakikita ko dito. Sana hindi nyo to energy. Hindi maganda. Mga failure situation kasi. Well, kailangan mo magpakatatag. O ingatan nyo daw yung sarili nyo dito, ha. Iba sa inyo may mga darating na project. Ako na nakikita sa'yo. Pero bakit kaya hindi, either may tao na nag-iisip na bigyan ka ng project or may taong gusto makapag-communicate about something trabaho or project man yan pero medyo complicated yung sitwasyon. Hindi ko alam why. Or pwedeng may gusto makapag-usap sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo. Iba sa inyo makaka-receive kayo ng may hihingi ng tulong. Iba dito may hihingi ng tulong. There's a new beginning happen into your life. Parang merong isang sitwasyon na may taong may sakit. Parang may sadness. Ang daming tao, hindi ko alam why, pero maraming tao ako nakikita sa'yo, Aris. May marireceive ka sigurong gift. Sa iba sa inyo may gift, o mga offer ako nakikita eh. Dito. May travel ka or mayroong shifting happen into your life. Tingnan natin, Aris, Kunin mo lang yung sa'yo dun, ha? Sa dami ng energy nyo. Ano po ang dapat na iwasan this month, Aris? Uy, devil, oh. Okay.
dapat iwasan ni Aries this month. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung hindi ka makapag-start ng bagong simula sa buhay mo. Or hindi mo pahalagahan yung sarili mo, syempre isa rin yun. Iwasan mo yung mapiling trap ka, ma-stuck ka, magkaroon ka ng mga blockage. Kailangan, you need to release all the blockage na meron ka sa ngayon. Kung kailangan mong tumahak ng another path or kailangan mo magdesisyon or kung may mga sitwasyon na need to walk away, to let go, to withdraw, or you need to escape, gawin mo. Why not, di ba? Yan ang sinasabi dito. Iwasan mo na ma-misalignment ka or mapapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo rin yung mga tao na matataas ang ego or being you, masyadong mataas ang ego, level lang, ganyan. Or vice versa natin na yung mga tao, iwasan mo na hindi ka makapag-cooperate or mga taong ayaw makapag-cooperate, okay lang. At least, ikaw nakipag-cooperate ka, di ba? Kung ayaw nila makinig, edi okay lang din. Gano'n lang naman yun eh. Iwasan mo yung mga toxic situation, toxic relationship, mga toxic, umiwas ka dyan. If you have a bad habit, iwasan mo rin yan. No? Sinasabi dito. And wag kang magiging impulsive. Aris wag na wag kang masyadong magiging pabigla-bigla. You need to be patient to make a decisions right. And syempre, para dun sa mga choices mo, wag mo mamadaliin. Maigi, wag kang papasok sa isang sitwasyon na magiging magulo. No? Ang sinasabi din dito. Slowly but surely, ang sinasabi, but kailangan mong pag-isipan yung mga bagay-bagay. No? Make a new plan, ang sinasabi rin. Umiwas ka yun, maging maiksi yung pasensya mo, yan, yung maging close-minded ka, o yung mga taong close-minded, iwasan mo yung lack of goal or plan, or mag-isip ka ng mga kabiguan, magkakaroon ng mga mental distress, pag-aalboroto, pag-aalala, ganyan. No? Umiwas ka sa mga sitwasyon na ganun. Yan ang mga dapat mong iwasan. Umiwas ka sa gulo. May mga sitwasyon na kailangan mong tanggapin na yun yung reality ng life. Yun ang sinasabi dito. But you need mong harapin din, no? Yung reality ng life. Tingnan natin, love. Kapatid, anak, kapatid. Ang arte ni ate, no? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aris. Kamusta po ang love ni Aris, February? Love ni Aris, February. Death? May namatayan ka? Someone in the family or person who's connected sa'yo? Or kung ano man yan, alagang hayop man yan, or mga pamilya, a person who's connected, pwedeng ganun. May namatay. Wala sila nga umano sa'yo yan. Tingnan natin. O pwedeng may kakilala ka na nawala ng buhay. Ganun. Love. Aris. February po. Ay, Galileo. Tingnan mo. Dead and death. Death and death. Oh my God. Mukhang ano to Ingat kayo, no? Merong nawala na hindi sinasadya. Hindi to biglaan. Maybe this a plan. Ako nakikita dito. Kasi nakita ko may pagmamatsyag. Basta mag-ingat kayo. Any situation na hahantong sa sitwasyon na to, mag-ingat palagi kayo. Pag naglalakad kayo, iinom kayo, kakain kayo, umiwas kayo sa away. Or maybe nandun yung point na may tao na naghihintay na sana mawala ka na sa harapan ko, sana mawala ka na sa buhay ko, sana mawala ka na sa paningin ko. Pwedeng nandun sa point na yon, no? Ako nakikita dito.
They want to cut you. Parang handa sa, oh, maybe this is you. Pero yun. Okay, when it comes sa mga ano naman, single dyan. Sa mga single, meron ka makikilala na tao by the internet actually ito, no? Sa iba sa inyo. A person who is stable, pwedeng ito is mas bata sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng itong tao na mas bata to sa'yo. Dalawa to ah. So, ba dito dalawa to? Either may kausap ka na, or may makakausap ka pa na isa. Or pwede makakausap mo sabay itong tao na to. Or pwedeng magkasunod. Dalawa siya. Pero dito rin sa nakikita ko, may taong may interest sa'yo. Meron kang Scorpio. Actually, yung mga main lang kasi sinasabi ko dito no. Aquarius. Leo. Ganun pa rin. Aquarius. Libra. Yan. And Aries. Sinasabi ko lang yung mga main. Yun ang nakikita ko dito. And, dalawa sila. Pwedeng by internet or pwedeng may tao na talaga na nagkakaroon ng interest sa'yo or nagkakaroon ka ng interest. Vice versahin mo na lang. Sa mga nagkahiwalay dyan, yes, there's an ending, ako nakikita dito. Nagkaroon na pagtatapos na sitwasyon. Pero ang nakikita ko dito kasi, maaaring hindi kayo nag-uusap, pero isa sa inyo nahahatak pa rin ng connection na ito o ng sitwasyon na ito, no? Na doon pa rin yung tinitingnan niya pa rin yung mga social media mo, kung meron ka man, ganyan, Facebook, Reels, TikTok, so ano mga social media na meron ka, handun pa rin yung thinking about getting together ng tao na ito, no? Mas more siya nagiging patient this time. Andun pa rin yung interesting. Naghihintay siya, hindi ko alam why, but andun yung nagiging interesting pa rin siya. They manifesting pa rin sa nakikita ko dito. And then, ang daming tao. Pero ang nakita ko dito, may anak to? Sa iba dito may anak to, or kayo yung may anak. Isa ay dalawa, tatlo? Sa iba? Pero bakit magkakahiwalay? Dito, magkakahiwalay siya. Or maybe, itong tao na to or ikaw is may bago kang kausap na tao. Yan, vice versahin mo, no? Yun na nakikita ko dito. Mayroon siyang kausap, may bagong kausap na tao or nagkakaroon ng connection with someone. Dito. Pero may boundaries eh. Hindi ko alam why. Baka siya or ikaw ito, no? Yun. Kung naiisip ka pa niya, wala kasi ako nakikitang movement, no, Aris, pagdating dito sa sitwasyon. But still, nahahatak siya ng situation. Andun pa rin manifestation na someday, na doon sa point na yun, ako nakikita dito. Kahit na nandun yung focus siya sa trabaho niya, focus siya sa ginagawa niya, focus siya sa mga bagong tao na nakakasalamuhan niya, handun lang dun, para nagstay lang siya dun sa sitwasyon na yun. And then also, kung kayo naman is in relationship, isa sa inyo mas more kayong nagiging, hindi ko lang alam kung dilakmot siya or bilak ka niya or ayaw ka niya kausapin. Nandun sa point na yun. Or pwede rin nandun sa point na minsan lang di ka nag-uusap. Pag kailangan lang talaga. Di ba? May mga sitwasyon kasi na hindi kayo nagkakasundo. Andun yung conflict. No, dito sa sitwasyon na to, pagdating sa relasyon. Hoping hindi kayo maghiwalay dito sa sitwasyon. No, sana wag naman. Sana wag naman. Mas habaan niyo pa at kailangan niyo ng communication dito. Ate, may third party bias naman. Hindi naman mawawala yun. No? Kung may third party, alam niyo naman na siguro gagawin niyo dyan. Pero kung gusto mo pa rin na ipaglaban yung relationship, why not? Diba? Iba-iba kasi tayo ng thinking about love. And tandaan nyo palagi, nilagay tayo ni universe sa isang sitwasyon kasi kailangan natin matuto.
Nasa sa'yo na lang yun. If you want to end talaga yung relationship or hindi. Tama mo, dalawa yung death niya, di ba? Yun yun. It's up to you. May taong may sikreto. May money. Kamusta po yung money ni Aris? February. Uy, 10 of Cups. Money po niya. Oh. When it comes sa money mo, okay. Pwede explain niyo po sa akin to. Ah. Okay. Okay, when it comes sa money mo magiging okay yung money mo. Kasi there's a victory and success happening to your life when it comes sa money mo, no? Sa iba dito, maaaring magaganap o mangyari to by the 10 days, 10 weeks, 10 months, or by the October, or pwede by the 6, pwedeng ganun. Ako nakikita, no? June man yan, or October man yan, or days, weeks, months man yan, ganyan. Yes, there's a victory and success happening into your life. So, nakikita ko dito. And then also, nandito yung sitwasyon na there's a new beginning happen. Pwedeng may naganap o nangyari na nakamit pagdating sa trabaho man yan or sa money. Kasi trabaho is connected din siya sa money, di ba? Nandun sa point na yun. Kumbaga, there's an end of the difficult time na nangyari sa iyo pagdating sa pera kasi di sa 10 of Cups na rin. No, kung titingnan ko siya dito is may mga project or pwede may mga project na darating sa mga nabanggit kong araw na yon. And then also, ang nakikita ko rin dito, ang di ko lang alam bakit parang meron ka pang gustong makamit sa nakikita ko dito kasi may pag-i-illusion pa rin ako na nakikita sa'yo. May inaasam ka pa sa buhay mo sa nakita ko dito. Pero mag-ingat ka pa rin kasi may tao na may lihim. Hindi ko alam kung ano to eh. But, kasi there's a deep one situation ako na nakikita sa may pagbabackstab. Mag-ingat ka pa rin, baka may mag-backstab sa'yo pagdating sa pera. O kaya is may pagtakbo. Or, hindi ko alam kung nanakawin niya ba, or itatakbo niya ba, or lalayo siya. Parang ganun eh, ako nakikita. Depende, iba-iba kasi kayo ng sitwasyon. Baka nakakausap mo, maling lang ka, di ba? Kasi may nakita rin tayo. Ingat na lang kayo, no? Kasi may tao dito na may lihim na hindi maganda. Baka magkaroon ka ng disappointment. Pagdating sa pera, sana hindi ikaw yan. Tingnan natin advice. Tandaan mo na handito ka. Andiyan si enemies. Diba? May pagta-travel, ano? Malayo man yan o malapit, or maybe there's a traveling about shifting about mga place, lugar, trabaho, ganyan, malayo o malapit. Ang dami mo namang iniisip, day. Dong. Ang dami iniisip yarn. Stress ka? Okay, iba sa inyo, medyo marami lang talaga kayong iniisip. Mamaya na advice, marami lang talaga kayong iniisip. May mga point kasi na hindi mo alam kung magpupurso or hindi. Sa kaliwa ba ako, sa kanan o diretso. Hando ka sa point na yon, no? Nando yung mga, siguro yung mga time na hindi ka nakapagtutulog or maybe you're a night shift, ganyan. O kaya pagising-gising ka sa gabi, yung nakikita ko sa'yo dito. O yung iba sa inyo is baka nag-iisip na kayo na gusto niyo magbakasyon, try mo naman magbakasyon kung kinakailangan, ano. Yan, kung pagod ka na, magbakasyon ka, magbigay ka ng kahit na ano lang, hindi ka magbakasyon, kahit nasa bahay ka lang, basta take time or mag-rest ka, mag-recharge ka, yan, mag-rejuvenate ka. Kailangan mo rin kasi minsan ng mental peace. Medyo huwag masyadong overthinking, ano, sa nakikita ko dito.
Yun, maaring iba sa inyo is nagkakaroon talaga ng mga depression, anxiety, stress, burden, may mga pasanin na situation, napo-focus from the past situation maybe, o kaya is may mga sitwasyon na iniisip or worrying. Yun. May mga sitwasyon na either pwedeng pinagsisisihan in the past, na sana ganito, sana ganyan, pwedeng ganun. Pwedeng iba sa inyo may mga insomnia kayo, o kaya naman nagkakaroon kayo ng mga nightmare situation, no? Yun. Nagkakaroon ng mga no? Wag kayo, sino kaya ito parang there's a panicking situation. Okay, when it comes to advice. When it comes to advice is, you need to fool yourself in your situation to be stable or to make a peace, no? Ang sinasabi rin dito. And sinasabi rin kung may mga bagay o sitwasyon na need to choose it. Kung may mga sitwasyon na need to recover it. Sitwasyon man yan, tao, bagay, o any situation in life. Kailangan mong ibalik yung sarili mo sa dati. Kailangan mong isaayos yung mga bagay-bagay. Kailangan mo rin na mag-focus to sarili mo, no? Na mag-relax or magbigay ng time sa sarili mo. This is a time to put or to structure or to rebuild yourself na mas maging more on matatag, or total dito rin si target, di ba? Mag-focus ka lang din muna sa sarili mo. Ganyan. Kung may mga kailangan ng i-let go if you want, ganyan. Try to control and balance any situation in life. Tandaan mo, magplano ka ng maigi. You need to be very careful to your planning. This is a time to place your future in your hand, no? Huwag kang magda-doubt sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. But you need to discover din yung iba, and you need to prepare ang kinakailangan, no? Yung iba siguro, handi ka sa point na nagkakaroon kayo ng two options in life, kaya you don't know how to proceed, kung mag-go ka or hindi, diba? But you need to be strong, more on wiser and stronger, ang sinasabi dito. Yeah, whatever holding you back sa nakaraan, or any situation in life, let it go, leaving behind. Accept all the lesson from the past. Arigatou namaste, God bless.